pag-COP ng ating mga basic training, so may tatlo tayong antayin. Unang-una, online evaluation. Dito sa online evaluation, medyo mabilis lang to. Madali lang tayo, mga ilang minuto, ma-evaluate na agad nating mga requirements. So dito naman sa pangalawa, yung final evaluation. Dito sa final evaluation, medyo matagal to. So simula ng pag-apply natin, pagpasa natin ng mga requirements, pag-submit natin ating mga requirements. So dito mag-antay tayo ng 15 days bago ang final evaluation. Sa final evaluation, medyo matagal, minsan lumalagpas pa, hindi yung exact date na inaantay natin, ma-final evaluation agad. Kasi mag-antay lang tayo kasi kukunti lang yung evaluator ni Marina. Medyo kukunti lang. So, kaya antay-antay lang tayo, ma-evaluate din yan. Huwag nyo lang i-cancel yung application nyo para hindi medyo matagal. So, hayaan nyo lang yan. Antayin nyo lang. Pwede kayo mag-email. So, saan mo makita yung email address natin, sa mga certificate natin. So, punta lang tayo sa ating mismo account. Then, i-click natin yung contact. So, dito sa contact, makikita lahat yung mga kailangan natin, ano yung mga katanungan natin, ano yung mga inquire natin para kay Marina. So, pag-generate ng ating reference number, kung makareceive tayo ng message na ganito, ibig sabihin, kompleto na, na-evaluate na, approve na yung application natin, ating mga requirement. So, ganito yung pag-generate ng ating reference number at saka pagbayad sa mga GCash o sa anumang e-money. So, tara, pasok na tayo sa cellphone natin. So, let's go! Pagkatapos ng final evaluation ito, makita natin sa ating mismo account, your application has been approved. Ibig sabihin, for payment initiation na tayo, bibigyan natin ng reference number ni Marina para makapagbayad na tayo. So dito naman sa taas, makikita natin yung generate your reference number. Kaya pinutin yung generate your reference number and then i-click nyo yung yes. And then pagkatapos, pag na-click nyo na yung yes, click mo ulit yung click the link to continue payment initiation. Sa payment initiation, may tatlong steps tayo dito. Step 1, Step 2, Step 3. Dito, ka mamimili kung saan ka magbabayad. Sa Step 1 naman, ito yung certificate na binabayaran mo. Then, click to continue. Sa Step 2 naman, payment method. Dito, may dalawang pagpipilian ka dito. Cash or e-money. Sa e-money, may GCash, saka Pimaya. Dito sinusubukan kong magbabayad sa GCash, gamit lang yung GCash. Dito naman sa Step 3, process payment. Dito sa process payment, may guide dito na pinapakita kung paano magbabayad, gamit lang yung GCash. Tingnan nyo lang sa baba, basahin nyo lang para may idea kayo kung paano magbabayad sa GCash. Dito naman sa baba, makikita nyo, generate your reference number. Dito naman sa generate your reference number, pag-click nyo, antayin nyo lang ulit mga ilang segundo bago nyo makikita ang iyong reference number para sa iyong pagbabayad. Ito na yung reference number na gagamitin para sa pagbabayad. Bawat certificate natin, bawat isa, 130 pesos ang babayaran natin. Kaya umabot ito ng 180 pesos dahil sa mga additional. Kasi GCash ang ginagamit ko dito sa pagbabayad. Hindi ko rin alam kung magkano sa ibang mga e-money, magkano rin yung bawat isa certificate. Pero ang regular payment, 130 pesos. Sa mga online na pagbabayad, maabot na 180 pesos. Ngayon may reference number na tayo. So pag-usapan naman natin dito yung pagbayad sa GCash. Paano ba magbayad sa GCash? I-click nyo yung bills and then government. Hanapin nyo lang yung Marina Pisope. And then i-type nyo yung reference number and then email address. Pag na-type nyo na yung reference number, i-proceed nyo na. Pagkatapos nun, tingnan nyo yung email address nyo, makaka-receive kayo ng message na galing sa Pisope. So ganito lang yung pagbabayad sa GCash, madali lang pag online tayo. Natin magbabayad sa ating pinapa-COP, ganito na makikita natin pag tine-check natin yung ating mismo account, pag pinipindot natin yung application, ito na yung makikita natin. So dito magantay lang tayo na ilang araw para sa releasing ng ating certificate. So no appearance policy, or ulitin ko, no appearance policy. Yung ating certificate dito lang makikita sa ating mismo account, i-click lang natin yung ating certificate, tayo na yung mag-print ng ating certificate. So, ganun lang yung pag-generate ng ating reference number. Madali lang, diba? So, napakadali lang ngayon kasi online na tayo. Wala nang problema, wala nang hassle. Dito na tayo sa bahay. Pinatang-binat na tayo sa cellphone. So, lahat online na tayo. So, mas pinapadali. So, kaya antayin lang natin yung final evaluation natin. Pag matagal, antayin lang tayo. So, ma-evaluate din yan. So, ganun lang mga tol. So, magkita-kits tayo sa susunod na video.